Portfolio update Feb 3, 2025. So, down ako ng 2,000 pesos today. So, tama yung ano ko, yung analysis ko, yung hinala ko last week tungkol dun sa mga majority nung stocks na ano na nag-spike pababa. So, lalong-lalo na dito kay AGI saka SMC. Tama yung ano ko, tama yung hinala ko na ano siya, na hahabulin siya ng mga ano, ng mga fundamentalist or mga bulls kasi sobrang mura nung level niya. Which is, ganun yung case lalo na kapag yung mga stock ay with good fundamentals. Ganun talaga. So, before natin i-review yung status ng mga stocks na to, punta muna ako dun sa records. Ayan. So, kung makikita nyo, wala na, burado na yung ano ko, yung mga loss ko. Binura sila nung isang trade ko kay SMC. Ayan. Ganun talagang mangyayari kapag ka defensive trader ka. Lahat ng loss mo, mabubura yan ng isang winning trade. Which is, ganyan yung nangyari sa case ko ngayon. So, from negative 4,000 na loss, ano siya, from negative 4,000 na loss, naging zero na siya. Yun. Ganun yung mangyayari kapag careful ka sa trade mo. Or kapag pinoprotektahan mo yung capital mo. Which is, ganun din yung case kapag ganun din yung principle kapag hindi ka defensive trader. Kung bara-bara yung yung mga position size mo, tapos hindi uniform yung risk percentage mo per trade. Ganyan-ganyan yung mangyayari. Yung mga winning trades mo is buburahin lang or iwa-wipe out lang ng isang losing trade. Yan. So, yan. Kung makikita nyo, parang dami ko ng mga more or less 10 positions na yata itong mga to. So, yung 20,000 pesos ko last time na na-free up ko is inallocate ko sa ibang mga position, sa ibang mga stock na naspatan ko last week. Ayan. So, ngayon re-reviewin ko na yung status ng mga hawak kong stock. So, AGI. Yun, tama yung ko eh. Tama yung analysis ko eh. Bigla siyang yung 20% down niya. Halos ng lahat or sumobra sa kalahati yung yung binawi nung or yung ngayon, yung hindi to reversal eh, parang lang siya. Sobrang lakas lang talaga ng niya, ng buying force or yung force ng mga bulls. Kaya na ganyan siya. Pero not necessarily na natataas pa to. Or pwedeng tumaas agad-agad. Lang, sobrang laki lang talaga nung puwersa ng mga bulls. Kasi nga, sobrang bagsak niya.
ngayon. Pero hindi pa rin naman or valid pa rin naman yung ano, yung position ko dito. And then kung sakaling mali talaga yung ano ko, yung tira ko dito or pwede ko rin naman siyang ikat eh kapag lumagpas siya sa 5 MA. So, in that case, masusunod pa rin yung ano ko, yung plano ko sa exit. Ngayon, check ko kung ano, kung meron ba siyang mga nabangga na levels. Yung history ng ano niya sa chart niya. So, ito. Mamarkahan ko lang yung mga major levels niya. Major support level niya. So, sa ngayon, malapit na. Ito yung pandemic ano niya eh. Pandemic support niya eh. Malapit na siya doon. So, kapag ganyan, possible nga na ano, na malakas talaga yung ano, or pwedeng ito na yung ano, kapag kung hindi niya i-challenge siya or kung kasi ngayon ano eh, parang sina-challenge niya yung pandemic support level niya. You know. Pwedeng ito na yung ano, yung turning point ng price nung stock na to or yung turning point ng ano niya, yun sa level na yun. Or dalawa lang namang mangyayari diyan eh. Pwedeng ano siya, pwedeng i-challenge niya tong support level na to at bumagsak pa siya. Or bumaliktad siya, mag-reversal siya ng konti. Ayun. Pero not necessarily na ano, aakyat agad-agad. Pwedeng umano, pwedeng so try ko i-drawing ang mangyayari diyan. So pwede niyo i-challenge pababa. Ayun. Ngayon wait, ano ba 'to? Kunin ko lang. Ayan, ulitin ko. So, ang mangyayari niyan is so yung price pwede niyang i-challenge 'tong support na 'to at bumagsak siya or pwedeng i-respect niya yung support level na 'to at umakyat siya. Pero not necessarily na tuloy-tuloy yan, pwedeng gumanon-ganon pa yan. Yun yung possible scenario niyan. Ayan. So, kung bumaliktad man sa ano ko, sa favor ko yung stock na 'to, ah, ano naman eh, sakto naman yung ano ko, yung ready naman ako kasi meron naman akong stop ano eh, stop signal which is yung 5 MA. Ganun lang yung ano, yung nangyari diyan or ganun lang yung expectation ko diyan. Then next stop, Ali. So ayun oh, halos magkakamukha na yung nangyari dun sa mga stock na to which is kay Ali nag-gap yung ano niya, yung next day candle niya. Gap pa din to although nasa loob siya nung previous body nung nung Ali, nung stock na to. Gap pa rin yan. Kaso nga lang, ang tawag dyan sa gap na yan is close to open gap
or close to close gap. Kasi yung close niya nasa loob pa rin naman ng ano, ng correct me if I'm wrong. Pero eto, matuturing pa rin 'to na gap from close to open. Ito yung open niya. So nag-gap up siya. Doon nga lang sa loob ng body. Ano. So kung makikita niyo parang alanganin, parang isang pitik na lang pakat na ako. Pero okay lang 'yan kasi part pa rin naman ng plano 'yan. Nasa plano pa rin 'yun na ano, i-cut yung losses. Ah, and try natin i-verify kung meron ba siyang nabundol na ano, na level at nag-react siya diyan. Which is normal kasi nga meron siya dito. Ano, tatlo. Tatlo yung tatlong respecting support levels yung ano niya. So talaga malaki yung chance na ano, na mag-reversal siya diyan. Ganun talaga. Ano. So medyo malakas yung ano support level ni Ali dito sa ano, 22 pesos. Tapos meron pang pandemic, dumikit pa siya dun sa pandemic support level. So lagyan ko lang ng mark to. So itong area na to from 22 pesos to 19 pesos. Ito yung mga area na ano, areas to ano. Yung tingnan natin kung talagang malakas. Kung i-challenge niya ba yan, yung level na yan. Pero gaya nga ng ano, nung sabi ko, good company to si Ali. So, maraming magte-take advantage sa level na to. Maraming bibili nito. Ayan. So, sa ngayon, dyan lang muna. Tingnan natin kung anong susunod na mangyari sa mga sunod na araw. Next, APX. APX medyo alanganin na siya. Pag nakikita ko na ganito na yung mga week to body ratio nito, tas sunod-sunod pa. Gaya, parang nangyari siya dito sa una eh. Sobrang haba ng week. Ibig sabihin mas malaki yung ano, selling pressure. Pag ganyan yung mukha ng candle niyan. So, hindi ako masyadong umaasa na ano, aakit pa to. Pero, I'll give it a chance. I'll give it a chance. Same lang din naman eh. Kapag bumagsak pa siya lalo dito sa 5 MA, cut ko na lang din. Same plan lang. So, GT cap. Ganon din nangyari sa GT cap. So, medyo strong yung ano. Ang daming ano, humaharang sa level na to. Kung titingnan nyo sa history ng stock na to, lalong-lalo na dito sa area na to. 2021 pa to eh.
which is yung current level niya ngayon. Tapos meron pang mga kulot-kulot dito, mga coils dito sa area na to. Ano, talagang merong history ng reaction yung ano, yung price sa level na yun. Kung babasahin sa mga past ano niya. Pero since pa-down pa rin naman siya. Okay lang. Okay lang naman 'yun. So kasama pa rin naman sa plano 'yun. Kapag ka namali ka ng tira, ano mo na lang, cut mo na lang. So JFC. So lahat sila no, parang binabangga na nila yung mga ano nila, yung mga support level nila. Yan. Kasi JFC tuloy-tuloy pa din. Hindi naman sobra yung ano niya, yung inakyat niya today. JGS. Tuloy-tuloy lang din to. Kaya ko na lang muna. Pare-pareho lang naman sila ng itsura eh. Keeper. Ito, benta ko na to. Nag-give up na siya eh. Nagpakita na siya ng ano, selling signal. So, cut ko na to. Vinolate niya yung 5 MA sa 20 MA. Magkasunod pa. Sabay pa. So, benta ko na to mamaya. MEG. Nagtuloy-tuloy lang. Pero baka mag-react din siya sa level na yan. Sa support niyan. Pero hanggat sa hindi niya na-violate yung 5 MA ko, hold ko pa rin. Only. So, markahan ko lang support niya. So, sobrang laki ng binaba nito from ano, IPO price niya. Tapos, bumagsak siya dito. Kawawa yung mga long term nito. So, yan. Hold ko lang muna hanggat di niya pa na-invalidate yung ano ko. Yung stop ko. Sino pa? SM. Malaki rin yung chance nito na mag-reverse since challenge niya yung support niya. Around 740, 750. Pero hold ko pa rin muna. Wala pa naman eh. Wala pa namang stop signal. SMC. Yun o. So, nalagpasan niya na yung ano, yung pandemic level support niya. So, pero pwede pa rin naman. Nalagpasan or nalagpasan niya ng konti. Ayan, ito yung current price niya eh. 72. Ito yung Siguro sobrang pangit ng ano ngayon, nalulugi ba yung SFC ngayon? Hindi ko alam. Pero kung ganyan yung pinapakita niyan, baka sobrang pangit ng status ng SMC ngayon sa community. Kaya
sobrang laki ng binabagsak niya. So, ayun. Tingnan natin kung i-challenge niya 'tong level na 'to. Tapos, mark ko na lang din siguro yung next level niya. Okay. So, way back, 2008, 2009. So, mukhang kung babagsak 'to, kung magtutuloy-tuloy lang yung bagsak, kasi major din naman 'to, yung level na 'to. 'Tong range na 'to ay major ano rin siya, level din siya na puwedeng i-respect ni SMC, which is 'yan yung ano niya, range niya ngayon. Nandiyan siya naglalaro ngayon. Is either respect niya 'tong level na 'to or magtuloy-tuloy siya at ma-hit niya yung ₱44 na masyadong malakas. 'Yan, ayan, yung mga previous na galaw niya is talagang malakas yung around ₱44. So kapagka ka long term ka, yun yung mga levels na puwede mong puwede mong bantayan. Pero sa ngayon, parang malakas pa rin, parang may tiwala pa rin ako sa SMC. Pero nung mga last mga previous ko dito, vlog ko dito, binabash ko pa nga 'to, eh. Kasi ang pangit ng niya, ng candles niya, eh. Pero ngayon parang siya na yung yung sumalba sa port ko. So, yun lang. Isa 'to sa mga unexpected na na parang from villain to hero na siya. Pero tingnan ko pa rin kung kung kaya niya pa ring sustain yung niya, yung downtrend niya. Kung or kung mag-aano siya, kung magre-reversal na siya dito sa sa level na 'to. Since major level pa rin naman 'to is kasi siya, pandemic level support siya, eh. Or ngayon, puwede na siyang mag-react diyan. Puwedeng-puwede na 'tong umakyat. Pero sakto yung ginawa ko na nag-sell half ako. So, ganyan lang mangyari diyan. So, meron pa ba? URC? Check ko na lang din kung meron siyang china-challenge na support level. Layo, layo. Meron, eto, from 2012 kasi parang irrelevant na yung niya. Parang sobrang irrelevant na kapagka sobrang layo nung price history na 'to. Ayan. So, tingin ko gagawa siya ng niya, ng panibago. Maliban dito, way back 2012, 2013, ito yung niya, dito siya nag-react. Sobrang layo na, eh, parang hindi ko alam kung magiging significant pa 'tong level na 'to, hindi ko sure. Pero puwede. So, hangga't tuloy-tuloy pa lang siya, tuloy-tuloy pa din siya, hold ko muna. Wala wala pa namang nakikitang
Dapat naman siya pinapakitang pandemic level ano niya eh. Pandemic level support niya dati. Tapos binasag niya lang yun. Binastos niya. So, so ibig sabihin sobrang lakas talaga. Sabihin sobrang negative nung fundamental nito ngayon. Para magtuloy-tuloy siya dyan. Next, Wilcon. So, ito na yung final stock ko. Wilcon. Tuloy-tuloy lang din to. Ito mukhang malakas yung ano, mukhang malakas na, or mukhang malaki yung chance na, ano. Although nabasag niya yung pandemic level support niya dito. Pero mukhang malakas yung chance na, ano, na pwedeng umakyat to kasi this is ano eh, IPO level niya eh. Kapag na ano, kapag nabasag niya yung support niya sa 8.2 or tapos pumunta siya ng 5.3. Kasi ano to eh, considered as major support na to eh. Kasi since ito yung IPO price niya eh. Dito siya nagsimula eh. Pero kung sobrang pangit talaga ng fundamentals nitong Wilcon, babasagin at babasagin niya yun. Yan talaga sa ano, sa trading. Hindi mo talaga alam kung anong sunod na mangyari. You can have your expectation, pero hindi mo ano eh, hindi ikaw yung ano eh, yung masusunod dito eh. Ang masusunod dito yung majority. You can only ride the ano, the trend or yung kung anong nangyayari sa present. Pero kung anong pinakita ng price, yun lang naman yung kailangan mong sundin. Ganun lang yung ano, yung ginagawa dito sa trading, lalong-lalo na sa technical analysis. You can forecast, pero hindi absolute yun. So, kumbaga, kung anong pinapakita ng price, dun ka, yun lang dapat mong i-interpret. Ganun lang yun. Sana malinaw, pero ganun lang talaga eh. Ah, ano pa ba? So, ang bala ko dito sa Wilcon, same pa din. Hanggat nag-hold pa siya dun sa, ano ko, sa 5 MA ko. Hold ko pa rin siya. Pero sa ngayon, mukhang malakas pa naman eh. Tapos tingnan natin kung magre-react pa siya dito sa, ano niya, sa mga support level niya na to. So, sa ngayon yun lang muna yung update sa mga stock na hawak ko ngayon. See you sa next video. Thank you. Bye-bye.